Dominant Protector. Credit to the author. 511 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ako si Chester Wollington mula sa House Wollington of the Iron Fist. Hindi ako tataka sa maliit na pera na ito. Gagamitin ko ang aking ID card bilang collateral. Mangyaring mayroon akong ilang mga kagyat na gawain na tatakbo ngayon. Medyo inis si Chester. Hindi siya makapaniwala na nahulog siya sa ganitong sitwasyon at hinimete ang kanyang lolo. Nag-aalala si Chester sa kanyang lolo at hindi mapakali sa parehong oras. Gusto niyang makilala ang kanyang lolo ngunit hindi siya pinababayaan ng cashier. House Wollington of the Iron Fist, oo, narinig ko na sila noon, pero paano mo ito mapapatunayan? Kahit na ikaw ang tunay na deal, wala ka bang card? O tumawag sa isang tao dito para bayaran ang utang? Tanong ng cashier sa magalang na paraan ng walang anumang paghamak o kawalan ng respeto. Ito. Nagalit si Chester. Bagamat magalang na nagtatanong ang cashier, hindi siya nasiyahan sa katotohanang hindi kumbinsido ang cashier, ngunit hindi nakalaban ni Chester. Dahil siya ang may utang sa kanila, normal na ang iba ay hindi magtiwala sa kanya. Nang walang ideya si Chester kung ano ang dapat niyang gawin, may mabilis na lumapit sa kanya mula sa kanyang likuran at bumulong, "Bro Chester, may problema ba?" Ang tao ay si Polong. Kanina pa niya pinapansin si Chester kahit na hindi siya gaanong nagsasalita at naisipan na niyang makipag-ugnayan kay House Wollington. Ang paghabol kay Jerry na may agwat sa edad ay tila walang saysay kaya si Chester na lang ang pinuntirya niya. Matapos mapagtanto na hindi bumababa si Chester makalipas ang ilang sandali, pinabalik ni Polong ang natitira at umakyat upang hanapin si Chester. Tiyak na nakatagpo siya ng ilang mga problema sa itaas. Si Polong ay palaging isang tuso at mapagkalkulang tao. Ang pakikipag-ugnayan kay House Wollington ay mas mahalaga kaysa sa pagtama kay Melissa Webb kaya pinigilan niya ang kanyang pagnanais at ipinagpatuloy ang pagpapalawak ng kanyang network. Nagmamadali akong umalis ng bahay kaya hindi ako nakapagdala ng sapat na pera. Medyo nahihirapan ako sa transaksyon, ngunit nakakahanap ako ng mga taong maghahatid ng pera dito sa lalong madaling panahon. Halatang hindi aaminin ni Chester na hindi niya kayang bayaran ang treat na ito kaya ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Ganun ba? Hindi mo na kailangang maghanap ng kahit sino. Ako ang iyong kapatid, hayaan mo akong magbayad para sa iyo. Nakangiting sabi ni Polong. Hindi inaasahan ni Chester na sasabihin iyon ni Polong. Medyo naging emosyonal siya at tinapik ang balikat ni Polong. Mabuti, ikaw na ngayon ang aking kapatid na kadugo. Sumunod ka na lang sa akin, Wollington Chester. Magtiwala ka, sinabi ko na ito ang aking treat, hihiramin ko lang ang perang ito sa iyo at ibabalik ko ito sa iyo kapag nakabalik ako. Ang halagang ito ay wala talaga. Alam ni Polong na si Chester ay isang spoiled young master lang. Kung hindi dahil ipinanganak siya sa House Wollington Iron Fist, pretuhin siya ng mga tao na parang tulala na marunong lang magpakitang gilas at punong-puno ng sarili. Ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit siya pinupuntirya ni Polong. Siya ay madaling manipulahin at pinakamahusay na magtrabaho kasama. Nakangiting naglakad si Polong papunta sa counter at nagtanong, "Magkano ito?" "Sir, 15 million ang kabuuan." Natuwa naman ang cashier na may dumating para magbayad ng bill pero wala man lang bakas ng ekspresyong iyon sa mukha niya habang may respetong sagot. Magkano?" Natigilan si Polong. Akala niya ay hindi sapat na pera ang dala ni Chester ngunit nalaman niyang hindi niya kayang bayaran ang bayarin. 15 million ang total, sir, ulit ng cashier habang iniisip niya ang sarili niya, lahat sila ay bihis na bihis. Ang mga taong ito ay hindi kumikilos na parang mayaman, tama. Pumupunta dito para sa gulo. Sige, kunin mo ang card ko. Kinagat ni Polong ang kanyang mga ngipin nang ipasa niya ang card sa cashier. Si Polong ang pinuno ng ikatlong henerasyon ng House Kang. Kaya hindi siya nagkulang sa pera. Lalo na noong siya ang pinuno ng research laboratory ng House Kang. Gumagasto sila ng 20 milyon taon-taon para lamang sa pagsasaliksik ngunit ang pagkuha ng 15 milyon ng sabay-sabay ay nagpadugo pa rin sa puso ni Polong.
Ngunit ang pagkakaroon ng koneksyon kay House Wellington ang mahalaga. Ang pamumuhunan na ito ay kumikita at sulit. Nakahinga ng maluwag ang cashier matapos matanggap ang card mula kay Polong. Sir, ito po iyong resibo at iyong card. Okay. Kinuha ni Polong ang kanyang debit card at tiningnan ang resibo. Nalaman niya na ang florera na dinurog ni Chester ay nakalista sa resibo at nagkakahalaga ng 10 milyon. Hindi ba medyo masyadong aksayado at insensitive si Chester? Nagbabayad ng hanggang 10 milyon para lang magpakitang gila sa harap ng babae. Masyadong malaki ang gastos. Matapos ilagay ang resibo, si Polong ay kumilos na parang walang nangyari at pumasok sa elevator kasama si Chester. Polong, napakalaking tulong mo, walang silbi ang magkapatid na Turner. Sabi ni Chester. Hehe, malapit na tayong magkarelasyon, kaya wala akong masabi. Ngumiti si Polong. Oye, engaged na kayo. Tumango si Chester. Gayunpaman, kapatid ko na kayo ngayon. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Buo na susuportahan ni House Wellington si House Kang mula ngayon. Maraming salamat. Ngumiti si Polong. Mayroon na siyang naiisip, isang balak na magdadala ng kapalaran ni House Kang. Una, kukunin ni House Kang ang recipe ng extension ng Peel of Life at Toxic Cleansing bago ang auction. Kahit na maaaring mababa ang produksyon, maa-upgrade pa rin sila sa mas mataas na tier. Sa sandaling sila ay naging isang powerhouse, maaari silang makakuha ng access at makipag-ugnayan sa mga mas matataas na tier na bahay, tulad ng House York at ang makapangyarihang mga nakatagong bahay. Kung sila ay matagumpay na nasiyahan sa kanila at nakakuha ng kanilang pabor, maaari pa nilang bigyan sila ng pagsasanay at turuan sila ng tradisyonal na martial arts. Maaaring umangat pa ang House Kang sa lahat at maging isang tradisyonal na martial arts house. Sa oras na iyon, isang Golden Class o marahil isang Mystic Class Master ang isisilang. Walang makakapidyo sa kanila. Alam ni Miracle Dr. Kang, Canguilher, at Polong Kang na maaaring bumagsak ang kanilang bahay anumang oras kung aasa lamang sila sa perang kinita nila. Ang pinakamagandang halimbawa ay ang House Turner. Bagamat itinuturing pa rin silang powerhouse, matagal nang patay ang pangalan. Kung nasa paligid ni House Turner si Jerry, ang Mystic Master, hindi sila mamahalin ng mga tao kahit na masira ang kanilang bahay. Maaari silang mabuhay ng isang buhay ng paglilibang sa pamamagitan lamang ng pagkolekta ng mga regalo ng iba pang mga powerhouse. Bukod dito, kahit anong negosyo ang pinapatakbo ni House Wellington, natural na susuportahan ito ng lahat dahil si Gaungao ay isang Mystic Master. 512. Gayunpaman, ang pananaliksik ng Peel of Life Extension at Toxic Cleansing ay isang malaking kabiguan. Sinira nito ang pangarap ng bawat miyembro ng pamilya ng House Kang. Pinilit nilang harapin ang katotohanan at manatili kay House Turner sa sandaling ito. Ang pagiging malapit kay House York at sa iba pang mga nakatagong powerhouse ay isang pangarap na hindi na mararating ni House Kang. Ngayong nakakuha na sila ng buong suporta mula sa House Wellington, naging aktibo ang isip ni Polong. Pinlano niyang i-upgrade ang kanilang sarili bilang powerhouse pagkatapos ng auction. Maaabot ba talaga nila ang taas na iyon sa tulong ng House Wu? Siyempre, ito ay isang pag-iisip lamang. Hindi pa pinaplano ni Polong na ipaalam ito kay Chester. Kinailangan niyang talakayin ang mga detalye sa kanyang lolo bago gumawa ng desisyon. No need to thank me, you're my brother after all. Kailangan kitang suportahan ng buo. Pagmamalaki ni Chester. Hehe, aasa ako sa iyo ngayon boss. Ngumiti si Polong. Oo naman. Naramdaman ni Chester na si Polong ay talagang matalinong tao na mas mahusay kaysa sa magkapatid na Turner. Naghiwalay sila pagkatapos noon. Nais ni Polong na magkaroon ng mahabang talakayan kay Miracle Dr. Kang tungkol sa pagpaparehistro ng powerhouse, habang nagmamadali si Chester upang tingnan ang kalagayan ng kanyang lolo. Pareho silang abala at nagpasya na ipagpatuloy ang pag-uusap sa kanilang mga cellphone. Hindi na napigilan ni Trixie at humagalpak sa tawa nang umalis ang magkapatid na Turner. Hahaha. Nakakatuwa, mamamatay na ako sa kakatawa. Kalokohang master si Chester. Pinagyayabang ang sarili, tanga. Hahaha. Humihingal si Trixie habang nakasquat at nakahawak sa kanyang tiyan.
Nagkaroon lang ako ng malaking halaga. Ang vase na ito ay dapat nasa ilang milyon, ibebenta ko ito at bibili ako ng Audi R8. Ha ha ha, anong araw? Sa pagtingin sa humihingal na mukha ni Trixie, hindi napigilan ni Terence ang sarili na matawarin. Siguradong dumudugo ng husto ang wallet ni Chester ngayon at hindi niya alam na sinasadya ni Trixie. Laban sa akin, Trixie Fane. Isaalang-alang ito ng babala. Babayaran kita kung may pangalawang pagkakataon. Pagmamalaki ni Trixie. Umiling si Terence. Si Trixie ay talagang isang mapaghiganti na babae. Makatuwiran kung bakit patuloy na lumilikha ng gulo si Trixie para kay Terence. Ngunit sa puntong ito, sa wakas ay mas nakilala ni Terence si Trixie. Walang sino man ang maaaring sisihin si Trixie para dito. Si Trixie ay ipinanganak sa isang komplikadong pamilya. Wala siyang ina mula nang ipanganak at palaging abala ang kanyang ama sa kanyang trabaho. Ang gayong walang malasakit at walang disiplina na pamumuhay ang bumuo sa kanyang pagiging suwail. Tapos ka na ba? Nasaan ang papa mo? Gustong maghintay ni Terence hanggang sa matapos tumawa si Trixie, ngunit tila hindi siya titigil sa lalong madaling panahon kaya sumabad siya. Hahaha. Nakakatuwa ito. Dapat tumawa ka sa akin, hindi diretsong mukha. Tumatawa pa rin si Trixie. Walang dapat pagtawanan, sa totoo lang. Maraming tanga sa mundo natin. Kung may oras kang pagtawanan silang lahat, halos mamatay ka sa sobrang pagtawa, mahinahong sabi ni Terence. Napabalik si Trixie at umiling. Iniisip niya kung si Terence ba ay kaedad niya talaga. Hindi siya tumunog at kumilos na parang teenager. Hindi ka nakakatuwa ito, alam mo. Kinagat ni Trixie ang kanyang mga labi. Sa tingin ko ay may magandang pangalan kang pagtawanan. Bakit hindi mo pagtawanan ang sarili mong pangalan hanggat hindi mo sinisipa ang balde? Nagkibit balikat si Terence. Natigilan si Trixie at biglang naalala na ang pangalan niya ay Feng Trixie 1. Insulto ba yun o papuri? Hey! Okay, natawa lang ako, nasaan ang tatay mo? Gusto ni Terence na lutisin ang problema kay Thomas at hindi niya pinansin si Chester. Naniniwala siya na karapat-dapat si Chester na manakawan. Walang mapagtawanan. Ano ba ang ugali mo? Umirap si Trixie, hindi nasisiyahan. Gabi na babalik ang tatay ko. Hintayin natin siya sa kwarto ko. Kwarto mo. Kumunat ang noo ni Terence. Oo, bakit hindi? Nais ni Trixie na patuluyin si Terence para mahulog siya sa kanya, ngunit ang pagtatanong sa kanya ni Terence ay nagpaunawa sa kanya kung gaano hindi nararapat para sa isang binata at isang magandang babae na nasa iisang silid. Bata pa si Trixie. Hindi niya naranasan iyon. Paano kung biglang naging halimaw si Terence? Parang napakalakas niya. Walang pagkakataon si Trixie na matalo siya. Naisip niya, paano kung siya ay maging isang hayop? I'll just let him do it, I'm not gonna survive long anyway. Matitikman ko pa nga. Teka, ako lang ang matatalo. Natagpuan ni Trixie na ang plano ay talagang isang kabiguan dahil si Terence ay tila hindi interesado sa lahat kung ihahambing sa kanyang hindi interesadong mukha. Medyo nadismaya si Trixie sa isiping iyon. Hindi ba siya sapat na kaakit-akit para kay Terence? Ganoon ba kalala ang hitsura niya? na. Tumanggaw si Terence bilang pagsang-ayon matapos tingnan ang poker face ni Trixie. Kung tutusin, kung hindi dahil hinahanap siya ni Thomas, hindi man lang siya papasok sa kwarto nito. Na. Itinaas ni Trixie ang mga kahon ng pagkain, pagkatapos ay naalala ang tanggang mukha ni Thomas at muling humajejek. Hindi nakaimik si Terence. Si Trixie ay talagang kakaibang manggulo. Kaya niyang pagtawanan ang lahat. Tumatawa pa rin si Trixie habang naglalakad sa hallway papunta sa kwarto niya. Baka akalain pa ng mga tao na siguradong napakaswerte niya para maging ganito kasaya. Sa katunayan, siya ay talagang nakakuha ng kanyang sarili ng isang kapalaran. Nakatanggap lang siya ng ilang milyong dolyar nang wala sa oras. Alam niya kung gaano kahusay ang mga brilyante na naibenta. Ito ang nagpasaya sa kanya. Hahaha. Muling natawa si Trixie nang maalala ang nangyari.
Ngunit mayroong isang kasabihan, ang kagalakan ay nagiging kasawian, at ang Diyos ay nagpakawala ng kanyang galit kay Trixie. Kakapulis pa lang ng hagdan ng lobby at may mga patak pa ng tubig sa sahig. Kaya naman, ang malas at clumsy na si Trixie ay tumapak sa kanila, nahulog. Tumili si Trixie. Bumagsak sa hagdanan, kumakatok sa hagdan, masakit ang kanyang puwet, at malagkit ang kanyang katawan sa tubig sa kanyang hubad na balat, hindi siya komportable. Hehe. Medyo tuwang-tuwa si Terence sa nasaksihan ito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maaaring pigilan ni Terence ang trahedyang ito na mangyari ngunit pinili niyang huwag gawin dahil hindi masyadong mataas ang hagdanan. Hindi ito magdudulot ng anumang pinsala, kaunting sakit lamang sa puwet at medyo madungis siya. Nais niyang bigyan ng leksyon si Trixie para hindi siya mapatawa mamaya. Terence. Halika at tulungan mo ako. Halos lumuha si Trixie dahil sa pagkahulog ngunit nagngagat ang kanyang mga ngipin at pinigilan ito. Matapos malaman ang kanyang kalagayan, nanumpa siya sa kanyang sarili na hindi na siya iiyak. Sa madaling salita, nagpipigil siyang umiyak nitong mga taon. 513. Lumapit si Terence at tinulungang tumayo si Trixie. Alam ni Trixie na si Terence ay isang hayop, ngunit hindi niya alam na mapipigilan siya ni Terence na mahulog ngayon, kaya hindi niya sinisisi si Terence para doon. Napahanga si Trixie sa mga lalagyan sa kanyang kamay. Nakakamangha talaga ang hotel na ito. Ang mga container na ginagamit nila ay selyado ng maayos at mahigpit. Hindi natapon ng sauce, kung hindi, malaki ang nawala sa atin. Malaki ang halaga ng container na ito, tama ba? Haha. Si Terence ay muling humanga sa inasal ni Trixie. Nasa lupa siya sa sakit at dito niya inaalala kung gaano kaganda ang lalagyan. Hindi ka pa ba nakakain ng ganito kanina? Inakala ni Terence na si Trixie ay isang batang miss at si Thomas ay kumikita ng malaki. Well, kahit papaano ang mga misyon ni Terence ay halos ilang daang milyon kaya naisip niya na ang mga kita ni Thomas ay nasa ganoong hanay din. Never, sabi ni Trixie. First time ko talagang magkaroon ng ganyang heavenly food. Karaniwan akong kumakain ng instant noodles sa cafeteria, hindi mo ba napansin? Oo, ginawa ko. Ngunit naisip ko na ito ay isang taktika na ginamit mo upang maging malapit sa akin, same time na sagot ni Terence. Kailangan kong mag-ipon ng maraming taon para sa Audi TT na iyon, alam mo ba? Ang monthly allowance ko ay $10,000 lang. Ngumisi si Trixie. 10,000 ay marami para sa mga karaniwang tao ngunit ito ay isang patak lamang sa balde kay Cheryl at Yasi. Idiot si Chester, pero alalahanin si Polong, hindi siya tanga, at ang ibang miyembro ng House Wellington ay hindi rin tanga. Once is enough. Huwag mo na siyang hanapin kung hindi siya naghahanap ng gulo, huwag mo na lang siyang pansinin. Binalaan ni Terence si Trixie dahil lang sa anak siya ng dati niyang kakilala na si Thomas. Baka nag-aalala ka sa akin. Medyo natuwa si Trixie. Hindi kaya nahuhulog si Terence sa kanya. Nanatiling tahimik si Terence, hindi pinansin si Trixie, at naglakad papunta sa elevator. Hoy! Hintayin mo ako. Napatras si Trixie. Ouch! Ang aking asno. Nakatira si Trixie sa ikatlong palapag sa isa sa mga economic room. Kinuha ni Trixie ang kanyang room card sa kanyang bulsa, medyo hindi nasisiyahan. Anong nagmamadali? Kailangan mo rin akong hintayin. Hindi siya pinansin ni Terence. Dumating lamang siya para ipaliwanag ang kanyang sarili kay Thomas. Maupo ka, maliligo ako. Basang-basa si Trixie. Bagamat malinis ang tubig sa kanya, babae pa rin siya. Shower. Nagulat si Terence at tumingin sa kanya. Si Trixie ay hindi kapani-pani walang-walang hiya at matapang. May balak ba siyang akitin? Sa paghusga sa mukha ni Terence, alam ni Trixie na mali ang ideya ni Terence at napahiya siyang sinigawan, ano ang iniisip mo? Ako ay malagkit at hindi komportable. Namamatay ako sa pagligo, iyon lang. Ha! Wala akong iniisip. Nakakatawa si Terence pero itinanggi niya pa rin. Hoy, huwag kang sumilip. Binigyan siya ni Trixie ng death glare bago tumungo sa banyo. Hindi siya sinilip ni Terence. Kahit na maganda si Trixie, hindi niya matatanggap ang gayong kahalayan mula sa kanyang sarili.
Masyadong wild ang babaeng ito, mas wild at mas pilyo pa kaysa kay Yasi. Ngunit ang babala ni Trixie ay nagpagulo sa imahinasyon ni Terence. Gayunpaman, naunawaan ni Terence na ang kanyang mga pantasya ay dapat manatiling ganoon lamang, pantasya. Ito ay immoral na isagawa ang mga ito. Umupo si Terence sa sofa at tinawag si Josephine. Nakapatay pa rin ang phone niya. Napabuntong hininga si Terence. Wala siyang ideya kung bakit galit na galit si Josephine sa kanya. Ano ang malaking bagay ng isang beses lang niyang sinira ang kanyang pangako? Gayunpaman, iniwan niya siya kaninang umaga pagkatapos niyang iligtas si Jarrelyn at lumipad hanggang sa Iron Lake. Wala man lang siyang oras para huminga, lalo pang nakilala si Josephine. Narinig ni Terence ang lagaslas ng tubig at ang kanyang pagkamausisa ay napukol sa unang pagkakataon sa hindi malinis na paraan. Paano siya magiging interesadong manood ng Trixie shower? Ngunit kailangan niyang aminin na si Trixie ay talagang isang kahangahangang babae. Kung hindi lang dahil sa kanyang nakakabaliw at hindi mapigil ang pag-uugali, marami siyang manliligaw na pumipila para sa kanya. Si Terence ay isang malusog na binata, kung tutusin. Ang pagkakaroon ng gayong mga pag-iisip ay ganap na normal. Umiling siya habang pilit na inaayos ang maruruming iniisip. Matapos mahugasan ng tubig at lagkit mula sa kanyang katawan, nabawi ni Trixie ang kanyang nakagawiyang kalmado at nakaramdam ng labis na kaba at hindi natural sa banyo. Lalo siyang natense nang isipin na nasa kwarto pa rin niya si Terence. Hindi sisingilan ni Terence, tama ba? Ang lock ng pinto ng banyo ay hindi makakatulong sa harap ni Terence. Pakiramdam ni Trixie ay hindi sinasadya. Nagkaroon siya ng halo-halong damdamin. Natakot siya na si Terence ay suungin at guluhin siya. Sa kabilang banda, siya ay isang magandang babae, at gusto niyang mahulog si Terence sa kanya. Gusto niya ang atensyon ni Terence, gusto niyang maging magaspang si Terence sa kanya pero bakit hindi nagpakita ng interes si Terence? Kung talagang walang interes si Terence sa kanya, ano ang magagawa? Ang kanyang paghihiganti ay isang ganap na kabiguan. Napangiti si Trixie sa naisip at nagpa siya na kontrolin at simulan ang kanyang paghihiganti laban kay Terence. Kaya't isinara niya ang pinto ngunit iniwan itong naka-unlock. Napagpasyahan niya na kung talagang sumingit si Terence, ilalantad niya ang mga bahagi ng kanyang katawan na magbibigay sa kanya ng ilang mga benepisyo hanggat hindi nawawala ang kanyang pagkabirhen. Sapat na iyon para mahulog si Terence sa kanya. Ahem, ito ay nakasulat sa libro. Ang wilder ng imahinasyon ng isang tao ay nakakakuha, ang hornier siya nakukuha. Matapos makapagpasya si Trixie, nakadama siya ng kalmado at higit na gumaan. Ang pagligaw ng may laman na tiyan ang pinakamasarap. Pagkatapos ay nagsimulang kumanta si Trixie habang naglalagay ng shampoo. Lulala lulala, I love show earring. Nang medyo maganda na ang pakiramdam ni Trixie, nanlamig ang kanyang gulugod. Naisip niya na baka nilalamig siya sa masungit na panahon pero hindi pala. Pakiramdam niya ay lalong tumitindi ang lamig at nagsimulang kumalat. Naghihirap ito. Medyo nahihilo si Trixie at muntik ng matamba, kaya mabilis niyang pinatay ang heater at hinayaang kumalat ang init para makalanghap ng malamig na hangin, ngunit ang lamig ay lalong tumitindi at nakakasakal. Hop! Sobrang hindi kakayanin. Biglang naalala ni Trixie na ang kanyang mahinang katawan ay sensitibo sa seafood. Ito ay mag-trigger ng mga sintomas ng kanyang sakit. Baka mamatay pa siya sa sobrang pagkonsumo ng seafood. Bumagsak sa kanya ang panghihinayang at guilt. Siya ay tuwang-tuwa at lubos na nakalimutan ang tungkol sa kanyang kalagayan. Hindi pa siya nakakain ng napakaraming seafood sa kanyang buhay, paunti-unti lang. Hindi niya akalain na lalampas siya at tatapusin ang lahat ng seafood sa hapagkainan. 514. Gayunpaman, huli na upang pagsisihan ito. Nakakain na siya ng seafood. Medyo tulala lang siya. Akala niya kumita na siya, pero siya talaga ang tanga. Pakiramdam niya ay nakababad siya sa tubig ng yelo pero hindi niya kayang buksan muli ang pampainit ng tubig, hindi ba? Mas masusuffocate siya nito sa singaw ng tubig at mainit na hangin sa banyo. Tulong! Naghihingalo na ako. Sinubukan ni Trixie na sumigaw para humingi ng tulong ngunit dahil sa kanyang kalagayan ay isang malambot na boses lamang ang lumabas. Kahit na mahina ang boses niya, narinig ito ni Terence.
Sa katunayan, si Terence, bilang isang late-phase Golden Class Master, ay narinig siya mula sa kanyang unang helanghing. Gayunpaman, naisip ni Terence na sinusubukan siyang akitin ni Trixie, kaya hindi man lang siya nag-abala. Alam ni Terence na hindi ganong uri ng tao si Trixie, ngunit ang Diyos lang ang nakakaalam kung niloloko siya ni Trixie. Maaaring hindi madaling babae si Trixie, ngunit dahil sa kanyang baliw na ugali, naging posible ang lahat ng katangahan, kaya natural na hindi ito sineseryoso ni Terence. Narinig siya ni Terence ng malakas at malinaw ngunit hindi pa rin siya naniwala. Ang babaeng iyon ay maaaring magkaroon ng ilang mga hanggal, masasamang ideya para i-troll siya. Sino ang nakakaalam kung ito ay totoo o peke? Paano kung talagang pumasok siya para tumulong at nahulog sa bitag ni Trixie? Baka pagbintangan pa niya ito ng pagtatangka na asarin siya at magpa-picture. Terence. Naghihingalo na ako. Tulong. Si Trixie ay nawala ng pag-asa. Hindi nagpakita si Terence para tumulong. Ang kanyang sakit ay kumikilos at walang tutulong. Mamamatay pa nga siya nang hindi napapansin, nakakilakilabot. Alam ni Trixie na hindi siya makapaghintay na dumating ang tulong. May kailangan siyang gawin. Sinubukan niyang gumapang papunta sa pinto at lumabas ng banyo. Han, itinulak ni Trixie ang pinto, ngunit hindi gumagalaw ang pinto. Kahit na ito ay naka-unlock, kailangan ng puwersa upang ipihit ang hawakan upang mabuksan ang pinto. Nawala ng pag-asa si Trixie. Ayaw niyang mamatay. Marami pa siyang gustong gawin at gustong matupad. Hindi pa siya pwedeng mamatay, di ba? Nais niyang maglakbay sa mundo kasama ang kanyang kasintahan. Hindi niya naranasan ang lahat ng pag-ibig. Hindi agad. Pagkatapos ay nahimatay siya sa pintuan ng banyo, nakamamatay pa rin. Pagkaraan ng ilang sandali, naghinala si Terence. Natahimik ang banyo, walang tunog o helanghing mula kay Trixie. Karaniwan, kung nabigo ang plano ni Trixie, lalabas na siya sa banyo, tama ba? Hindi na umaagos ang tubig, ibig sabihin matagal na siyang tapos mag-shower, bakit hindi siya lumalabas? Kumunat ang noo ni Terence. Hindi kaya humihingi ng tulong si Trixie. Si Terence ay hindi abala. Hindi siya nakikialam sa negosyo o mga gawain ng iba, ngunit kailangan niya sa pagkakataong ito dahil malapit sila ni Trixie, mga deskmate, at anak din ito ni Thomas. Kaya wala siyang choice kundi ang isali ang sarili niya. Baka sisihin pa siya ni Thomas dahil hindi niya nailigtas ang kanyang anak kung may nangyaring masama sa kanya. Bahagyang tumayo si Terence at naglakad sa banyo ng tahimik hanggat maaari. Sinubukan niyang mag-eavesdrop sa nangyayari sa loob ng banyo, kaya idinikit niya ang tenga niya sa pinto. Kahit na medyo malinaw ang kanyang naririnig sa labas, ang paggawa nito ay mas malinaw. Si Trixie ay hindi Panginoon. Wala siyang espesyal na pagsasanay o kakayahang itago ang kanyang mga tunog, kaya imposible para sa kanya na manatiling tahimik ng ganito katagal. Naramdaman ni Terence na may nangyaring mali. Wala siyang narinig na ingay o ingay sa kabilang bahagi ng pinto. Bahagya siyang nag-alinlangan at kinuha ang hawakan ng pinto, at laking gulat niya nang hindi nakalock ang banyo. Madaling binuksan ni Terence ang pinto. Namangha siya sa nakita. Si Trixie na nakahiga sa lupa na hiyubot-hubad, hindi gumagalaw. Trixie! Sigaw ni Terence bilang pagsubok. Walang ibinigay na tugon. Sa kanyang tinitingnan, talagang walang malay si Trixie. Walang kamera, walang scheme. Wala doon upang bitag siya. Matapos kumpirmahin na hindi siya niloloko ni Trixie, mabilis niyang pinadausdos ang kanyang braso sa likod ni Trixie, binuhat siya, at iniwasan pa ang pagtingin sa mga hindi kinakailangang bahagi. Nag-isip ng malalim si Terence at nagsimulang bumulong sa sarili pagkatapos maramdaman ang kanyang pulso. Normal ang kalagayan ni Trixie. Walang mali. Kulang lang siya ng bakas ng sigla. Nagulat si Terence. Ang sigla ay misteryoso at hindi maipaliwanag. Kung titingnan mula sa pananaw ng medikal na larangan, walang sigla basta maayos ang kanilang mga panloob na organo, ibig sabihin ay malusog ang tao. Ngunit, ramdam ni Terence ang sigla ng lahat ng taong nakakasalamuhan niya. Ang mga taong hindi pa nagsanay noon ay may mas mahinang sigla kaysa sa mga sinanay na master. Halimbawa, ang mga Golden Class Master ay may mas malakas na sigla kaysa sa mga normal na tao.
Samantala, ang Mystic Class Masters ay may mas malakas na sigla kaysa sa Golden Class Masters. Ayon kay Elder George, ang sigla ay maaaring gamitin bilang enerhiya. Si Terence mismo ay gumagamit ng enerhiyang ito para husgahan ang dami ng enerhiya na mayroon ng isang tao sa loob nila para matukoy ang kanilang kapangyarihan at klase. Elder. Ano ang problema niya? Si Terence ay itinuturing na isang miracle doctor sa ilalim ng gabay ng kanyang matanda, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang tanawin. Hindi ko alam. Ito ang unang pagkakataon na hindi masagot ni Elder George ang isa sa mga tanong ni Terence. Ngunit ang isang mahinang katawan ay may mahina at mas mababang enerhiya. Si Terence ay medyo hindi mapakali at inis. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kay Trixie, na nakahiga sa malamig na lupa. Habang sinusundo siya ni Terence, nag-iisip siya ng mga paraan para gamutin si Trixie at hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga kamay hanggang sa mahawakan niya ang isang malambot na bagay. Natigilan si Terence. Sa wakas ay naunawaan na niya kung aling bahagi ng katawan ang hawak niya. Mga boobs. Muntik nang itapon ni Terence si Trixie sa biglaang pagkaunawa. Bagamat nahawakan niya ang suso ni Yasi, iba ito. Hindi sila natatakpan ng mga damit. Ito ay direktang contact. Naisip ni Terence na hahawakan muna niya ang dibdib ni Josephine. Hindi niya alam na kay Trixie na pala ito. Si Terence ay palaging kalmado at halos hindi mawawala ang kanyang katahimikan, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang kasabikan sa sandaling ito. Bagamat wala siyang nararamdaman para kay Trixie, ang mga reaksyon at damdamin ay dalawang magkaibang bagay. Gustong bitawan ni Terence ang mga suso ni Trixie ngunit medyo nag-aatubili na pakawalan sila ng ganoon kaga. Bahagya pa siyang nanginig habang hawak ang braso ni Trixie. Umikot siya at pinutol ang braso sa lock ng pinto ng banyo. Umagos ang sariwang dugo. Ang sakit ay nagpabalik sa katinoan ni Terence. Malapit nang mamatay si Trixie. Ano bang iniisip niya? 515. Huminga ng malalim si Terence, niyakap si Trixie palapit sa kanya, at hindi pinansin ang lambot ng kanyang dibdib habang nagmamadali itong pumasok sa kwarto. Ang mahalaga, si Trixie ay nasa isang walang malay na estado. Kung hindi ito ginagamot ng maayos, baka mamatay siya. Kung ito ang matandang Terence, hindi niya papansinin ang naghihingalong Trixie, ngunit hindi siya mag-aalala kahit kaunti. Matapos malaman na si Trixie ay anak ni Thomas, kinailangan niyang mas bigyang pansin at mag-alala pa tungkol sa kanya. Inilagay niya si Trixie sa kama at nakasimangot. Bagamat tinawag na miracle doctor si Terence, alam niyang magkaiba sila ng kanyang matanda, ngunit hindi ganoon kalayo ang pagitan. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ni Terence ang gayong mga sintomas. Hindi pa niya ito nakita noon, kaya hindi niya alam kung saan ang problema. Kung walang masyadong alam si Terence tungkol sa kawalan ng malay, iisipin niyang nag-aartista lang si Trixie. Siyempre, hindi magiging kakaiba kung nangyari talaga ito dahil talagang one of a kind si Trixie pagdating sa pag-abot sa kanyang mga layunin. Ngunit si Terence ay gumamit ng mga pamamaraan ni Terence at nalaman na hindi ito ang kaso pagkatapos ng lahat. Nababalisa si Terence. Nag-aalala siya sa kalagayan ni Trixie at nag-aalala na baka bumalik si Thomas anumang segundo at mahuli siya sa akto na gumagawa ng karumihan sa kanyang anak na babae na nakahubad sa kama. Kung gayon magiging huli na at walang kabuluhan upang ipaliwanag. Nadulas si Terence sa pagmumuni-muni. Ginulo niya ang kanyang utak para malaman kung ano ang mali kay Trixie. Siyempre, ang pag-iisip na ipadala siya sa ospital ay hindi kailanman dumating sa kanya. Ni hindi niya alam kung ano ang mali sa kanya. Ang pagpunta sa ospital ay magiging ganap na walang silbi. Sa panlabas, si Trixie ay mukhang isang napakalusog na tao. Ang kanyang mga panloob na organo ay nasa napakagandang pisikal na kondisyon, kaya bakit nagkaroon ng kakulangan ng sigla? Damaloy ang mainit na dugo sa kanyang mga braso, tumulo papunta kay Trixie at sa bedsheet, ngunit walang oras si Terence na pangalagaan ang sugat. Yung gasgas lang. Elder George, ikaw ay higit na may kaalaman kaysa kaninuman. Baka may solusyon ka. Humingi muli ng tulong si Terence kay Elder George. Lil Terence, ang kanyang katawan ay kulang sa enerhiya. Maaari mong subukang bigyan siya ng ilan sa pamamagitan ng Art of Dragon Mastery.
Baka gumana ito, umalangaw-ngaw ang boses ni Elder George mula sa kanyang tabi. Medyo naging optimistic si Terence. Tama, bakit hindi niya naisip na maglipat ng enerhiya kay Trixie? Kung kulang lang sa enerhiya si Trixie, kailangan lang niyang magpadala ng kaunti. Posible ba? Sa puntong ito, hindi nagatubili si Terence at hinawakan ng magkabilang kamay ang kamay ni Trixie at pinaandar ang Art of Dragon Mastery. Ang napakalaking enerhiya ay lumundag sa katawan ni Trixie sa hindi kapani-paniwalang bilis. Nagulat si Terence. Naranasan na niyang tretuhin ang iba sa kanyang lakas noon tulad ni Liu Xinho. Kaya't hindi siya estranghero sa malakas na pagsipsip na siya pangangailangan ng enerhiya ng isang nasugatan na katawan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may sumipsip ng enerhiya na parang black hole. Nagnanga si Terence ng kanyang mga ngipin at tiniis ang hindi pamilyar para lamang manatiling buhay si Trixie. Nawawalan lang ito ng enerhiya, at maaari siyang pumunta sa espasyo ng Jade at mabawi ang lahat ng kanyang lakas. Bagamat isang magandang ideya ang pagliligtas kay Trixie, napagtanto ni Terence na hindi ito posible. Tila walang katapusang hinihigop ng katawan ni Trixie ang kanyang enerhiya. Namutla si Terence. Isang napakalaking dami ng kanyang enerhiya ang lumalabas sa Trixie. Lil Terence, bitawan mo ang kamay niya. Napansin ni Elder George na may mali at binalaan siya. Sinubukan ni Terence na bitawan ang kamay ni Trixie nang marinig niya si Elder George, ngunit hindi siya nagtagumpay. Parang pinagdikit ang mga kamay nila, hindi mapaghihiwalay. Elder George, ano ang dapat kong gawin? Natakot si Terence at kinailangan niyang humingi ng tulong kay Elder George. Hindi rin alam ni Elder George kung ano ang nangyari. Sa pagkakaalam niya, wala pang nangyaring ganito. Bakit hindi mo ihinto ang paggamit ng Art of Dragon Mastery? Hindi na mapipigilan. Mapait na ngumiti si Terence. Naisip na niya iyon, ngunit ang kanyang enerhiya ay umaagos mula sa kanyang katawan nang hindi niya kontrolado. Parang noong nag-level up siya. The moment he broke through to another phase, wala rin ito sa kontrol niya. Si Elder George ay walang kaalam-alam. Wala akong ideya kung gayon. Kailangan lutisin ito sa iyong sarili. Matanda. Nabigo si Terence. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, si Elder George ay sumusuko na rin sa kanya, ano ang dapat niyang gawin. Elder George, lumabas ka. Sigaw ni Terence. Ngunit si Elder George ay naglalaro na patay. Walang anumang tugon. Sumigaw si Terence. Pakiramdam niya ay hinihigop ni Trixie ang kanyang enerhiya na tuyo habang siya ay nahimete sa kama. Sa kabutihang palad, nakaligtas ka. Sa wakas ay narinig niya ang boses ni Elder George. Nakaramdam ng kakaiba si Terence. Okay lang siya. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na siya ay ipinadala sa Jade. Naisip niya na makapasok lang siya sa Jade kapag natutulog siya. Hindi niya alam na makapasok siya nang nahimete din siya. Hindi ka patay, ngunit mukhang hindi maganda ang mga bagay. Tumawa si Elder George. Yeah, old bastard, hinayaan mo na lang ba akong mamatay? Master at student tayo, di ba? Galit na galit si Terence. Sa kabutihang palad, nahimete lang ako sa halip na mamatay. Hehe. Out of my capacity yon, okay. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Hindi mo naman ako basta-basta mahuhusgahan, di ba? Awkward na sabi ni Elder George. Alam ni Terence na hindi ito ang oras para sisihin. Naunawaan niya ang sitwasyon ni Elder George. Hindi alam ni Elder George ang gagawin at hindi siya dapat sisihin ni Terence, kaya tumahimik siya. Lily, mas mabuting tingnan mo ang sarili mong kalagayan. Ikaw ay nasa matinding kahirapan. Umubo si Elder George para maiba niya ang usapan. Biglang tumingin si Terence sa kanyang sarili, natakot. Kinakausap niya si Elder George at nakalimutang suriin ang sarili. Nawalan siya ng lakas at hindi niya alam kung may pinsala sa kanyang katawan. Bagamat siya ay nasa Jade, hindi niya maramdaman ang kanyang katawan sa katotohanan. Malamang wala pa siyang malay. Namutla si Terence nang matuklasan niyang may mali sa kanyang katawan. Dahil nalaman niyang degraded siya. Mula sa isang late-phase golden class hanggang sa isang normal na tao. 516. Elder George, sa tingin ko ay nababaliw na ako.
Pilit na ngumiti si Terence habang nakatingin kay Elder George. Hindi inisip ni Terence na magiging ganito siya kaswert. Sinusubukan lang niyang gawin ang tama at iligtas si Trixie. Hindi niya alam na matagumpay siya, samantalang nawala ang kanyang ginintoang klase. Mukhang ang enerhiya sa iyong katawan ay walang laman gaya ng katawan ni Trixie. Naramdaman na ni Elder George na may mali kay Terence, kaya pinaalalahanan niya si Terence na suriin ang kanyang kondisyon. Kung gayon, nawala ba ang lahat ng aking kakayahan? Nalungkot si Terence, ngunit nagawa niyang tumingin sa hinaharap. Huli na para alalahanin o iyakan ang kanyang pagkasira. Ito ay mas produktibo at mahalaga upang mahanap ang solusyon sa kanyang mga problema sa lalong madaling panahon. Hehe, oo, syempre, tumawa si Elder George. Naubos ang iyong enerhiya, kaya natural na mapapasama ka. Hindi natural na hindi. Naina si Terence nang malaman niyang tumatawa si Elder George. Elder George, bakit pakiramdam ko natutuwa ka? Naku, hindi ako. Late phase golden class lang ito. Wala naman masyado, hayaan mo na lang. Ikinawi ni Elder George ang kanyang kamay habang nagsasalita ng walang pakialam. Elder George, madali para sa iyo na sabihin. Marami akong kaaway na naghihintay. Hindi nakaimik si Terence. Hindi ba't kailangan kong bumalik sa pagtatago sa mga bundok? Sinasabi ko, Lil Terence, hindi ka ba isang taunan? Ang pagkawala ng kapangyarihan ng isang ginintoang uri ay nagpapatago sa iyo pabalik sa iyong lumang tahanan. Paano mo dapat gawin ang anumang bagay na mahusay sa ganitong taunan na saloobin? Sarkastikong sabi ni Elder George. Pog! Late phase golden class ay wala sa iyo, ngunit ito man lang ay mapoprotektahan ako. Ha! Ang mga mata ni Terence ay kumikinang habang tuwang-tuwang tinanong niya si Elder George, Elder George, mayroon ka bang solusyon? Solusyon. Hindi mo alam. Gustong tumawa ni Elder George ngunit pinigilan ito. Kung alam ko, tatanungin ba kita? Medyo inis si Terence. Si Elder George ay masyadong malikot lalo na sa kanyang edad. Akala ko alam mo. Sabi ni Elder George, napakasimple. Kapag nawala lahat ng level mo, ang kailangan mo lang gawin ay magsanay ulit, di ba? Hindi ka ba naglaro ng mga MMO? Pog! Magsanay ulit. Nanlumo si Terence. Talagang solusyon iyon, ngunit hindi ba't masyadong mabagal? 10 taon na akong nagsanay para dyan. Nasa iyo pa rin ang Art of Dragon Mastery, huwag mag-alala, mahinahong sabi ni Elder George at tumingin kay Terence. Ang sining ng Dragon Mastery. Labis na natuwa si Terence, na pagtantong mayroon pa rin siya, at hindi namamalayan ang Art of Dragon Mastery. Ang enerhiya sa loob ng Jade ay mabilis na nakarating kay Terence. Napansin niya na nasa level 2 pa ang kanyang Art of Dragon Mastery. Nakuha mo na. Ang Golden Class Division ay itinakda lang ng ilang tao. Ang pangunahing salik na nakakaapekto sa klase ay ang dami ng purong enerhiya na mayroon ka. Ikaw naman, nagsasanay ka ng Art of Dragon Mastery. Ang Art of Dragon Mastery sa level 1 ay katumbas lamang ng late phase golden class. Kung ako ay muling magsasanay, ito ba ay magtatagal sa akin? Nagtataka na tanong ni Terence. Naglaro ka na ba ng MMOs? Si Elder George ay medyo napapanahon upang malaman ang tungkol sa mga MMORPG. Medyo. Tumanggaw si Terence ngunit hindi niya alam ang mga MMO at ang kanyang pagsasanay ay may kinalaman sa isa't isa. Sa puntong ito, kahit na wala kang lakas, ang iyong antas ay pareho pa rin. Paliwanag ni Elder George. Ito ay kapareho ng paglalaro ng MMO, mayroon kang mga level ngunit wala kang karanasan. Alin sa tingin mo ang mas mabilis, ang paggamit ng level 30 character para sanayin ang isang level 1 newbie, o ang paggamit ng level 1 na character at pudgeling hanggang level 30? Naiintindihan ni Terence. Bagamat ang halimbawang ginamit ay napakakaraniwan, ito ay napakaangkop. Si Terence ay may Art of Dragon Mastery sa level 2. Malinaw na ito ay magiging mas mabilis kaysa sa huling pagkakataon. Kasama niya itong Jade para sanayin. Ang oras na kailangan para makabalik sa kanyang buong kaluwalhatian ay hindi magtatagal. Nakuha mo.
Tumingin si Elder George kay Terence, natatawa, hindi ito naging big deal. Nag-overreact ka lang. Hehe, hindi ko alam na. Napahiya si Terence. Nag-overthink siya sa mga bagay-bagay. Ngayong napagmasdan niyang mabuti ang mga bagay-bagay, ito ay may katuturan. Muling na-activate ni Terence ang Art of Dragon Mastery. Ang enerhiya sa loob ng espasyo ay hinihigop sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang pagdaloy ng enerhiya sa 10 beses na mas mabilis. Bilang karagdagan, ang kalidad ng enerhiya ay walang kapantay na dalisay. Nakaramdam ng ligtas si Terence sa kaalaman na nalutas na ang kanyang problema at ibinalik ang kanyang atensyon kay Trixie. Hindi niya alam kung buhay pa ba siya o hindi. Nais ni Terence na bumalik sa realidad ngunit natuklasan na hinaranggan siya. Karaniwan, maaari siyang pumasok at lumabas sa espasyo ayon sa gusto niya, ngunit naramdaman niya na ang kanyang koneksyon sa labas ng mundo ay ganap na naputol. Nag-aalala si Terence sa sarili niyang kapangyarihan at hindi napansin ang nawalang koneksyon. Elder George, bakit hindi ako makabalik? Nag-aalalang tanong ni Terence, ngunit naalala niya na si Elder George ay napalma nang mawalan siya ng kapangyarihan. Kaya marahil ito ay hindi isang malaking pakikitungo. Pagod ka at himatayan dahil sa pagod. Parang natutulog lang, pantay na sabi ni Elder George. Mag-absorb lang ng mas maraming enerhiya sa espasyong ito at maaari kang bumalik. Sinimulan ni Terence ang kanyang pagsasanay pagkatapos makuha ang pag-aproba ni Elder George. Lumipas ang oras, tik-tik. Dahan-dahan at unti-unti, nabawi ni Terence ang kanyang koneksyon sa labas ng mundo. Naramdaman niya ang tuloy-tuloy na paghinga ni Trixie na may enerhiyang dumadaloy sa loob niya. Nakahinga ng maluwag si Terence nang malaman niyang nakaligtas si Trixie. Dahil alam niyang ligtas si Trixie, naging mahinahon siya, at nanatili siya sa espasyo ng mas matagal, medyo nagsasanay. Ang enerhiya sa kalawakan ay nagmamadaling pumapasok sa katawan ni Terence nang hindi maisip na bilis at mabilis ang kanyang paggaling. Alam ni Terence na maaabot niya ang kanyang buong kaluwalhatian sa lalong madaling panahon na nagpapahinga sa kanya. Tila hindi nagsinungaling si Elder George sa kanya. Hanggat mayroon siyang Art of Dragon Mastery, hindi magiging malaking problema ang pag-ubos ng lahat ng kanyang enerhiya ng sabay-sabay. 517. Nabalik si Terence sa realidad ng sigaw ni Trixie. Sa wakas ay nagising na si Trixie, at ang mga kamay ni Terence ay nakahawak pa rin sa kanya. Gising ka na pala. Nakahinga ng maluwag si Terence matapos makitang ligtas at maayos si Trixie. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Si Trixie ay natakot nang malaman siya ay nakahiga sa kama na hubot-hubad at si Terence ay natutulog sa tabi niya. Ang pinakakasuklam-suklam ay ang mga kumot sa kama at ang pagitan ng kanyang mga hita ay may bahid ng dugo. Naisip niyang hindi na siya malinis at dalisay habang sumisigaw. Ako. Anong nagawa ko? Natarante si Terence, natatarantang nakatingin kay Trixie. Ako. Ikaw. Galit na galit si Trixie. Sinusubukan ni Terence na tanggihan ito. Hubad itong nakahiga sa kama kasama niya. Tinanong pa niya kung ano ang nangyari. Hindi ba nakakadismaya iyon? Bagamat si Trixie ay walang gaanong oras na natitira sa mundong ito, hindi siya naging madaling babae na makisama sa mga estranghero kaya't hindi niya ito basta-basta pabayaan. Anong pinagsasabi mo? Medyo napagod si Terence. Ang babaeng ito ay nag-iisip ng maling bagay kahit na nawala ang kanyang ginintoang klase upang iligtas siya. Kung hindi ako, wala ka na sana. Nagulat si Trixie. Naalala niya ang nangyari. Nanlaki ang mga mata ni Trixie matapos mapagtantong hindi siya nag-iisip ng mabuti. Nakahiga siya sa kama na hubot-hubad at may dugo sa pagitan ng kanyang mga hita, kaya inakala niyang sila ang gumawa nun. Naalala niyang nasa banyo siya at hindi maganda ang pakiramdam niya at nahimatay. Sa loika na ito, pumasok si Terence sa banyo at iniligtas siya. Pero paano niya nagawa iyon? Maaaring hindi pa ito naranasan ni Trixie, ngunit nabasa niya ang talaarawan ng kanyang ina. Alam niya na kapag lumitaw ang mga sintomas ng kanyang sakit, ito ay kapag kailangan niyang magpaalam sa mundo.
Kahit na ang pinakamakapangyarihang mga doktor ng Himala ay hindi napigilan ang kanyang kamatayan. Si Trixie na humihingi ng tulong ay wala sa likas na hilig. Sinong gustong mamatay? Ngunit sa ngayon, naramdaman ni Trixie na stable na ang kanyang kondisyon, walang side effect o anumang sintomas. Hindi kaya niligtas ni Terence ang kanyang buhay. Ikaw, niligtas mo ako. Nag-aalangan na tanong ni Trixie. Pwede bang huwag kang magtanong ng mga kalokohan? Ngumiti ng pilit si Terence. Ikaw, paano mo nagawa iyon? Nagtataka si Trixie. Walang lunas ang kanyang sakit. Kahit na malusog ang kanyang pakiramdam, hindi pa rin siya naniniwala kay Terence. No comment, mahina akong sabi ni Terence. Oh, hindi naghabol ng sagot si Trixie. Naaalala ang mantsa ng dugo, tinanong niya, paano ang dugo sa aking katawan? Talagang hindi mo. Noong binuhat kita palabas ng banyo, hindi ko sinasadyang naputol ang sarili ko. Itinaas ni Terence ang kanyang braso para ipakita sa kanya ngunit nakita niyang halos gumaling na ang kanyang sugat. May natitira na lang na bahagyang peklat. Talaga. Naghinala si Trixie nang makita niya ang mahinang peklat. Parang hindi naman bagong cut. Hey! Nagkibit balikat si Terence at tumayo. Wala siyang pakialam kung paniwalaan siya ni Trixie. Magbihis ka na, kung hindi, mahihirapan ako kapag bumalik ang tatay mo. Bumalik sa katinoan si Trixie at napagtantong hubad pa rin siya. Siguradong nakita na ni Terence ang lahat. Ikaw, tumalikod ka. Nahihiyang sabi ni Trixie. Nakita ko na lahat. Ang ganda ng katawan. Hindi siya nagustuhan o kinasusuklaman ni Terence, kaya pakiramdam niya ay wala nang dapat pigilan. Ikaw. Nagalit si Trixie sa mga salitang iyon at pinandilatan ng mga punyal si Terence. Ngunit alam niya na hindi siya kapantay ni Terence, at siya ay hubad. Nasa talo siya. Tumalikod si Terence, na hindi man lang pinahintulutan ang kanyang mga titig na humadlang sa kanya habang ang kanyang mga mata ay halos lumuwa mula sa kanilang mga socket. Nagalit si Trixie. Ngunit sa isang kisap mata, nakakuha siya ng matapang at kalokohang ideya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, kinuha ang kanyang telepono mula sa kama, at binuksan ang camera app. Tumalon siya sa kama, tumakbo kay Terence, niyakap siya mula sa likod, at nag-selfie. Ang mga kilos ni Trixie ay hindi mahuhulaan. Hindi ito inaasahan ni Terence, kaya hindi niya sinubukang ipagtanggol ito. Bukod pa rito, nawala ng kapangyarihan si Terence. Hindi niya namalayan ang ginagawa nito hanggang sa makalapit siya. Anong ginagawa mo? Natagpuan ni Terence na walang katotohanan ang aksyon ni Trixie. Ngunit ang lambot ng katawan ni Trixie ay medyo nakapagpapahina kay Terence. Wala. Tumalon si Trixie palayo kay Terence sa gulat at itinago ang kanyang telepono. Bakit mo ako kinunan ng litrato? Bagamat hindi lumingon si Terence, nakita niya ang kamay ni Trixie, ang may hawak ng telepono. Sinasabi ko sa tatay ko na nakipag-sex ka sa akin. Nakangiting sabi ni Trixie. Sumimangot si Terence, nananatiling tahimik. Nasanay na si Terence sa pagiging random ni Trixie, kaya hindi niya nakitang kakaiba ito kahit kaunti. Natagpuan ito ni Trixie na boring dahil si Terence ay tila walang pakialam. Hoy! Wala ka naman talagang ginawang kalokohan ha. Hindi mo ba nararamdaman ang sarili mo? Tanong pabalik ni Terence. How am I supposed to feel it? Nawalan ako ng malay, paano ko malalaman ang ginawa mo? Tumango si Trixie. Hindi ka na virgin. Tanong ni Terence. Hindi ikaw. Siyempre virgin ako. Hindi natuwa si Trixie na marinig iyon mula kay Terence. She might act like a gangster, but she was pure and never had a boyfriend before. Virgin din ako. Kinagat ni Terence ang kanyang mga labi. Kung virgin ka, hindi ba masakit ang unang pagkakataon? Pumunta ka sa ospital at magpasuri ka. Ikaw. Napagtanto ni Trixie ang katotohanan. Wala naman talaga siyang nararamdamang kakaiba o mali sa kanya. Walang sakit, walang pagdurusa, lahat ay mabuti. Nalungkot si Trixie. Wala na siyang anumang ebidensya para bantaan si Terence.
Ang pagpunta sa ospital at pagpapatingin sa doktor ay ang pinakamahusay na katibayan upang ibunyag ang katotohanan. Sa katunayan, gusto talaga ni Terence na kalagkarin si Trixie sa ospital para patunayan na inosente siya kung ginamit iyon ni Trixie para banta siya o kung hinahanap siya ni Thomas. 518. Magsaya ka mag-isa. Tawagan mo ako kapag bumalik ka na. Tiningnan ni Terence ang oras. 1 AM noon. Ilang oras nang walang malay sina Terence at Trixie. Sa lahat ng oras na ito, hindi pa bumabalik si Thomas, kaya malamang hindi na siya babalik ngayong gabi. Alam na alam ni Terence ang oras ng trabaho ni Thomas. Halos kapareho ito ng sa kanya, na walang kalayaan, kaya kung hindi siya babalik sa ganitong oras, malamang na hindi na siya babalik anumang oras. Hindi nakita ni Terence ang pangangailangang maghintay sa pagbabalik ni Thomas. Aalis ka na. Si Trixie ay nabalisa at nadismaya sa parehong oras. Aalis ang lalaking ito. Matapos siyang makitang hubot-hubad, aalis na lang siya ng ganoon. Ano ito? Tumanggaw si Terence habang tinutulak niya ang pinto at lumabas ng kwarto. Napatapak ni Trixie ang kanyang paa sa galit. Pinapahamak Terence, dukutin ko ang mga mata mo at tatapakan ko. Matapos mailabas ang kanyang galit, naramdaman niyang mabuti ang kanyang sarili nang maalala niyang pinupuri ni Terence ang kanyang katawan. Sa katunayan, medyo masaya si Trixie sa kanyang mga kurba. Talagang interesado si Terence. Naisip ni Trixie na maaaring magtagumpay siya sa pagkuha ng puso ni Terence balang araw. Lalo siyang na-excite sa selfie na kinuha niya. Magagamit niya ito bilang isang nakamamatay na sandata. Kung nakita ni Josephine, hihihi, tapos ka na kay Terence. Hindi gaanong inisip ni Terence ang iniisip ni Trixie, kaya nang umalis siya sa Starfield International Hotel, sinimulan niyang subukan ang kanyang kapangyarihan. Early Phase Golden Class. Ngumiti si Terence sa naisip. Nagsanay siya sa loob ng 5 taon upang maabot ang maagang yugto ng ginintoang klase noong siya ay isang normal na tao, ngunit nakuha niya ito sa loob lamang ng ilang oras ng pagsasanay. Tila nagsasabi ng totoo si Elder George. Hindi nawala ang kanyang kapangyarihan o kakayahan, kundi ang kanyang lakas. Kapag nabawi niya ang kanyang lakas, maaari siyang bumalik sa kanyang buong kaluwalhatian bilang isang late phase golden class. Maaaring hindi malakas ang early phase golden class, ngunit ito ay higit pa sa sapat upang protektahan ang kanyang sarili. Pumara ng taxi si Terence at bumalik sa kanyang hotel. Si Fatty Boy at Martin ay gising pa, masayang umiinom. Bagamat hindi gaanong nag-uusap ang dalawa, mayroon silang karaniwang paksa ng kumpanya ng gamot. Boss, bumalik ka na. Gusto mo bang samahan kami sa inuman? Tanong ni Fatty Lay nang makitang papasok si Terence. Kukuha ako ng 2 baso. Hindi sila tinanggihan ni Terence. May isang elder at alipin ni Terence na parehong kailangan niya para lumago ang kumpanya ng gamot. Nagulat si Fatty Boy. Nagtatanong lang siya out of courtesy. Hindi niya inaasahan na papayag si Terence. Umupo si Terence. Hindi siya gaanong kumain noong pangalawang hapunan. Pinagmasdan lang niya si Trixie na nagpapakintab sa buong mesa ng pagkain. Wala siyang kinakain kaya medyo nagugutom siya. Kumain muna ako, uminom ka muna. Nakita ni Terence ang dumpling sa mesa at inilapit ito sa kanyang sarili at nilamon ang mga ito. Boss, akala ko ba sa labas ka maghapunan? Nagulat si Fatty Boy sa paglobo ni Terence ng pagkain. Ngumiti si Terence. Ginawa ko, ngunit may isang batang babae na kumain ng lahat ng mag-isa. Nanlaki ang mga mata ni Fatty Boy. Si Trixie ba? Oo, siya iyon. Hindi sinubukan ni Terence na itago kung sino ito. Nako. Malakas siguro ang pamilya niya para tumabi si Jerry. Naalala ni Fatty Boy si Trixie dahil isa siyang negosyante. Kailangan niyang malaman kung sino ang makapangyarihan. Hey! Magkasundo kami ng tatay niya. Mas mabuting hindi mo alam ang background niya. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. It's top secret. Hindi pa masyadong matagal na magkakilala sina Terence at Fatty Boy, kaya hindi siya lubos na mapagkakatiwalaan ni Terence.
Mayroong ilang mga bagay na maaaring ibunyag at ang ilan ay hindi. Sa kabilang banda, pinagsama ni Martin ang lahat. Alam niya ang relasyon ni Harold at Terence, kaya pagkatapos marinig ang sinabi ni Jerry, nalaman niya ang background at pagkakakilanlan ni Thomas. Malamang nasa Spec Ops ang identity ni Thomas, pero kung aling departamento ang hindi pa niya alam. Hindi na nagtanong pa si Fatty Boy at nagsimulang magkwento tungkol sa susunod na araw na auction. Boss, tingnan mo kung may gusto kang bilhin. Pula ang invitation card ni Fatty Boy, kaya ibinigay sa kanya ang katalog ng mga auction items noong araw nang. Samantala, ang invitation card ni Martin ay ginto, kaya ang katalog ay ipinadala sa kanya ng maaga. Wala talagang pakialam si Martin sa katalog, ngunit naisip niya na maaaring may gusto si Terence sa auction, kaya kinuha niya ang katalog para ipakita kay Terence. Nasuri ko na ang lahat sa katalog. Mayroon lamang itong Millennium Snow Lotus na nauugnay sa medisina. Gusto mo bang magkaroon nito? Tanong ni Martin. Millennium Snow Lotus. Napakurap si Terence. Ito ay isang pambihira. Ang Millennium Snow Lotus ay ginagamit sa maraming tradisyonal na gamot. Bukod dito, ito ay napakahusay para sa pagpapagaling ng mga peklat. Ito ay may espesyal at hindi inaasahang epekto. Oh! Kaya't ito ay kapaki-pakinabang sa amin kung gayon. Medyo natuwa si Fatty Boy habang nagtatanong. Bibilhan ko ito bukas. Hindi na kailangan. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Masyado itong magastos. Hindi natin ito magagawang mas produce. Tama ka, ang isang Snow Lotus lang ay walang magagawa. Medyo disappointed na sabi ni Fatty Boy. Haha, sa totoo lang, ang espesyal na edisyon ng aming gamot sa pinsala ay dapat magkaroon ng Snow Lotus bilang isa sa mga sangkap, ngunit nakahanap ako ng ibang bagay upang palitan ito, sabi ni Terence. Sa katunayan, maraming halamang gamot na napakabihirang makuha, ngunit maaari naming gamitin ang iba pang mga halamang gamot upang palitan ang mga ito. Damn! Boss, ang galing mo. Mas iginagalang ni Fatty Boy si Terence. Paano ang epekto, pareho ba ito? Sino ang nakakaalam? Wala pa akong nahanap na anumang pagkakaiba. Ngumiti si Terence. Dapat baliwala lang. Ikaw ay isang himalang doktor, boss. Hindi gaanong alam ni Fatty Boy ang tungkol sa medisina, ngunit alam niya na ang isang doktor na maaaring baguhin ang recipe at gawing muli ito ng may ganoong katumpakan at katumpakan ay hindi pangkaraniwan at kapansin-pansin. Si Martin ay nagulat din. Binigyan siya ni Terence ng napakaraming sorpresa minsan. Hindi niya kayang i-absorb ang lahat. Totoo nga ang kasabihang, habang nabubuhay ka at natututo, walang limitasyon. Siya ay tinawag na isang milagrong doktor ng iba, ngunit isa lamang siyang pulaka sa balon sa harap ni Terence. Wala lang, napakadali. Kumaway ng kamay si Terence. Tingnan muna natin ang katalog. 519. Lalong nagmamalaki si Fatty Boy sa desisyong sundin si Terence. Inisip ng kanyang hanggal na kuya na napakatalino niyang makapasok sa industriya ng electronics. Ngunit hindi niya alam na may mas magandang pamumuhunan si Fatty Boy. Ang industriya ng electronics ay wala sa lahat. Tanging kapag nakatayo ka sa tuktok maaari kang magkaroon ng isang malinaw na pangitain ng kanilang hinaharap. Sa ngayon, ang pagtatrabaho para kay Terence ay mas malaki kaysa sa pamamahala sa industriya ng electronics. Binuksan ni Terence ang mga pahina at nalaman na ang katalog ay kadalasang naglalaman ng mga eskultura, sikat na mga guhit, kaligrapya, at ilang uri ng kakaibang mga voucher sa pakikipag-date ng mga celebrity. Ang mga celebrity na ipinakita sa ikalawang araw ay halatang mas kilala kaysa sa unang araw. O tama, nagbebenta ba sila ng Alden Moon dating voucher? Nag-scan si Terence sa celebrity catalog at wala siyang mahanap na pangalan na nakilala niya kaya nagtanong na lang siya. Kumurap si Fatty Boy at ngumiti ng pilit. Boss, interesado ka ba sa kanya? Na. Umiling si Terence. Mayroon akong mga kaibigan na mahal siya. Bumili ng isa kung maaari mo. Alam ni Terence na sina Cheryl at Yasi ay diehard fan ni Alden, kaya kung makakakuha siya ng voucher ay hindi siya magsasawang bumili para sa kanila dahil mabait sila sa kanya. Ganun ba?
Akala ko gusto mo siya, boss. Umiling si Fatty Boy at nagpatuloy, oo nga, kung fan ka niya, hindi mo malalaman iyon. Alam kong ano. Tanong ni Terence. Ang background ni Alden. Walang anumang chismis tungkol sa kanya, wala kahit ano pa man simula noong siya ay nagdebo, ngunit walang nakakaalam ng kanyang background. Gayunpaman, marami sa mga taong sumubok na mag-imbestiga sa kanya ay nawala. Bulong ni Fatty Boy. Nawawala sila. Kumunat ang noo ni Terence. Mukhang malakas ang background ni Alden. Mas mabuting iwan na lang siya. Siya ay nagkaroon ng sapat na problema tulad nito at hindi nais na ang isang mabangis na babae ay may kinalaman sa kanya. Oo, nawala silang lahat. Baka tumakas sila pagkatapos ng pagbabanto o nawala lang sa Earth, who knows? Sabi ni Fatty Boy. Hindi ito lihim sa mataas na lipunan. Wag na, wala akong interes sa kanya. Nagpatuloy si Terence sa pagbuklat ng mga pahina. Naramdaman ni Fatty Boy na talagang nawala na ng interes sa kanya ang kanyang amo, kaya hindi na siya nagsalita o kung hindi ay ipagpatuloy niya ang pagkumbinsi sa kanya. Kahit na malakas ang kanyang amo, ang babae ay hindi isang taong dapat nilang i-provoke. Biglang tumutok si Terence sa pangalan ng bagay na binanggit ni Fatty Boy, ang Millennium Snow Lotus. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay hindi sa damo, ngunit sa kahon na naglalaman nito. Napansin ni Fatty Boy na nakatitig si Terence sa damo, kaya naisip niya na interesado si Terence. Ibinigay niya, natagpuan ito sa isang kuweba kasama ang ilang mga medikal na manual at iba pang mga halamang gamot, ngunit ang Millennium Snow Lotus ay ang pinakamahalagang bagay sa kanilang lahat. Isang panimulang presyo na 5 milyon. Magkano ang magiging huling presyo? Tanong ni Terence. Oo, magsisimula sa 5 milyon, ngunit ang huling presyo ay mahirap hulaan dahil ito ay pambihira. Kung talagang kailangan ito ng isang tao, tiyak na pupunta ito sa isang magandang presyo, ngunit kung hindi, ang presyo ay hindi lalayo sa panimulang presyo. Oh! Tumango si Terence. Kunin mo sa akin bukas. Hindi ba't sinabi mo na walang gaanong silbi, boss? Tumango si Fatty Boy pero nagtanong pa rin. Haha, hindi kailangan ng Snow Lotus ngunit gusto ko ang kahon. Itinuro ni Terence ang kahon sa katalog. Ang kahon. Si Fatty Boy blinky, pero pinili niyang tumahimik at tumango. Sure, I'll try my best. Kalimutan ang tungkol dito kung ito ay lumampas sa 100 milyon, sabi ni Terence. Ang kahon na ito ay gawa sa isang puno na tinatawag na Cecily Wanhenchen. Kapag ang mga halamang gamot ay inilagay sa loob ng isang kahon na gawa sa kahoy na iyon, maaari nitong mapanatili ang mga halamang gamot sa loob ng 10,000 taon. Maliban dyan, maaari rin itong magsulong ng paghinog, paglilinis, at pagdadalisay ng mga halamang gamot. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay nakasulat lamang sa isa sa mga sinaunang balumbon sa koleksyon ng kanyang matanda. Ang mga halamang gamot na binanggit sa mga sinaunang balumbon ay halos gawa-gawang damo. Wala na sila. Nabasa lang ito ni Terence bilang libangan noong bata pa siya. Hindi niya alam na makakaharap niya ang isa sa mga bagay na binanggit sa balumbon. Ngunit hindi sigurado si Terence na kung ang kahon ay ang tunay na pakikitungo. Nakita na lang niya ang pangalan at hitsura ng kahon na katulad ng nabasa niya. Hindi siya sigurado kung pareho ang dalawa. Bukod dito, ipinakilala lamang ng mga sinaunang balumbon ang kalidad ng mga bagay. Hindi gaanong mga detalye ang nakasulat tungkol sa kanila. Hindi rin binanggit ang function at paggamit, kaya napukaw ang pagkamausisan ni Terence, at hiniling niya kay Fatty Boy na kunin ito kung maaari. Hindi masyadong umaasa si Terence na makuha ang kahon, dahil hindi siya sigurado kung kapaki-pakinabang ang kahon, ni hindi niya alam kung paano ito gamitin, ngunit kung makukuha niya ito, maaari niyang pag-aralan at pagsasaliksik ito. Okay. Susubukan ko. Tumango si Fatty Boy, isinusulat sa isip ang kahilingan ni Terence. Hindi siya interesado sa iba pang mga item sa auction, kaya binalik niya ang pabalat at itabi ang katalog. Ang espesyal na edisyon ng Miracle Doctor Kang na Golden Creation, ipapa-auction ba ito bukas? Oo, bukas.
Tumango si Fatty Boy habang humahajejek, hehe, mabente agad ang golden creation nila sa normal na mga pangyayari. Bakit hindi natin i-auction din bukas ang ating special edition na gamot para sa injury? Abalahin sila. Ayos lang, huwag mo na lang silang pansinin. Kinawayan ito ni Terence. Hindi ito isang bagay na makakaapekto sa House Kang, kaya hindi nakita ni Terence ang pangangailangan na makialam. Okay, hindi pinapansin. Boss, halika. Inom tayo. Napansin ni Fatty Boy na tapos ng kainin ni Terence ang dumplings at tumingin sa katalog, kaya binuhusan niya ito ng baso at itinaas ang sarili niyang baso para sa toast. Boss, ito ay para sa iyo, uminom tayo hanggang sa lasing tayo. Sa pagdiriwang ng ating bagong tatag na kumpanya. Haha. Ngumiti si Terence habang itinataas ang kanyang baso. Walang makakapantay sa kanya kapag umiinom, ngunit nang makita ang masayang mukha ni na Fatty Boy at Martin, pinili ni Terence na huwag banggitin iyon at nagsimulang uminom kasama sila. 520. Sa Iron Lake, hindi kalayuan sa auction hall, nakatayo ang isang hotel. Sa loob ng hotel, may isang masungit na matandang lalaki, Miracle Dr. Kang. Nagtatampo siya dahil gumastos siya ng 430 milyon para sa Pill of Life Extension at Toxic Cleansing, habang sina Tommy at Halden ay gumamit lamang ng 280 milyon para makuha ito. Hindi ba ang pagkakaiba sa mga presyo ay medyo napakalaki? Ngunit si Miracle Dr. Kang mismo ang may kasalanan dito. Siya ang gumawa ng maling paghatol. Naisip niya na noong unang round, tinaasan lang ni na Tommy at Fatty Boy ang presyo para mas mura ang presyo sa second round. Gayunpaman, hindi ito ganap na kasalanan ni Miracle Dr. Kang. Karaniwang bababa ang presyo pagkatapos ng unang round. Ganoon din ang nangyari sa kanyang golden creation. Maaari itong magbenta ng 500,000 sa una, ngunit ang presyo ay bumaba sa 30 o 40,000 pagkatapos noon. Walang nag-imagine na si House York ay sasali sa bidding at bibili ng pangalawang Pill of Life Extension at Toxic Cleansing kahit na sa presyong 280 milyon. Nagpanik si House Kang matapos malaman na ang Pill of Life Extension at Toxic Cleansing ay katumbas ng halaga. Gayunpaman, hindi kayang labanan ni House Kang si House York, di ba? Si House York ang nagtukoy sa pag-upgrade ng isang normal na bahay sa isang marangal na bahay, pagkatapos ng lahat. Dahil dito, ang Miracle Dr. Kang ay maaari lamang maghintay para sa ikatlong round upang makuha ang Pill of Life Extension at Toxic Cleansing. Sa kasamaang palad, target din ni Fatty Boy ang ikatlong round. Itinaas pa nila ang presyo sa 430 milyon. Halos maubo ng dugo si Miracle Dr. Kang, ngunit wala siyang pagpipilian. Kailangan niya ng pill. Matapos itong pag-isipan, alam niyang para ito sa kayamanan at reputasyon ng pamilya, kaya tiniis niya ang sakit at binili niya ang huling Pill of Life Extension at Toxic Cleansing sa halagang 430 milyon. Kung matagumpay nilang ma-extract ang mga sangkap at mas produce ang mga table tasks, ito ay magdadala sa house ng toneladang benepisyo. 430 milyon ang halos lahat ng circulating capital ng House Kang. Ang House Kang ay mayroon lamang humigit kumulang 500 milyong nagpapalipat-lipat na mga pondo. Naubos na ni Miracle Dr. Kang ang 80%. Medyo naaliw si Miracle Dr. Kang nang maalala niyang kikita siya ng ilang milyon mula sa auction kinabukasan. Bigla siyang nakarinig ng katok sa kanyang pintuan. Kumunat ang noo ni Miracle Dr. Kang. Sino ito? Lolo, ako ito, Polong. Bumalik si Polong at gustong sabihin sa kanyang lolo ang tungkol sa hapunan at ang koneksyon niya kay House Wellington. Pasok. Naka-unlock ang pinto. Pinapasok siya ni Miracle Dr. Kang matapos malaman na apo niya ito. Pumasok si Polong at nilock ang pinto sa likod. Bakit mo inilock ang pinto? Natarante si Miracle Dr. Kang. Lolo, may importante akong sasabihin sa iyo. Sabi ni Polong sa mahinang boses at umupo sa tabi ng kanyang lolo. Mahalaga. Ano ang napakahalaga? Tanong ni Miracle Dr. Kang. Nakilala ko si Wellington Chester ngayon at matagumpay akong napalapit sa kanya.
Sinabi ni Polong sa kanyang lolo ang lahat, kasama ang pagkikita nila Terence at Trixie. Napaisip si Miracle Dr. Kang pagkatapos ay tumango. Pinuri niya, magaling ka. 15 million, well spent talaga. Sa walang kabuluhang ugali ni Chester, good job na mapalapit sa kanya gamit ang isyong ito. Oo, lolo. Sa suporta ng House Wallington, maaari ba nating isipin ang tungkol sa pag-upgrade sa isang marangal na bahay? Maingat na tanong ni Polong. Bahay na marangal. Huminga ng malalim si Miracle Dr. Kang at binigyan ng kanyang apo. Nagulat siya na mas ambisyoso ang apo niya kaysa sa kanya. Kaka-network pa lang niya kay House Wallington at nagpaplano na siyang i-upgrade ang bahay. Napaka-espesyal ng posisyon ni House Wallington sa noble houses. Walang patutol kung magsalita si Jerry para sa atin. Kahit si House York ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago tumawid sa Mystic Class Master. Sabi ni Polong. Napaka-fragile ng relasyon ko sa kanya. Ang ginawa ko lang ay i-preserve ang dangal niya sa harap ng iba. Baka malaki ang pasasalamat niya sa akin ngayon, pero sa bandang huli maglalaho ang pakiramdam. Kaya dapat gawin na natin ito ngayon bago pa maging huli ang lahat. Magaling sinabi. Tumango si Miracle Dr. Kang. Kung hindi ko natingnan ang katalog ng mga item sa auction bukas, baka kinailangan kong pag-isipan ang iyong kahilingan. Ngunit ngayon, maaari na nating subukan. Oh, yung katalog. May mapapakinabangan ba tayo sa katalog? Gulat na tanong ni Polong. Oo. Napakahalaga nito sa amin. Tumango si Miracle Dr. Kang. Ang aming espesyal na edisyon na Golden Creation ay maaaring magpagaling ng mga lumang peklat at palitan ang mga ito ng bagong tissue. Alam ko iyon. Ngunit hindi ba't may kakulangan tayo sa isang halamang gamot? Hindi ba kailangan nating bawasan ang produksyon? Si Polong ang namamahala sa buong laboratorio ng pananaliksik ng House Kang. Alam niya ang lahat tungkol sa recipe ng Golden Creation. Tama. Gayunpaman, mayroong halamang ito sa auction sa susunod na araw. Itinuro ni Miracle Dr. Kang ang katalog. Oh! Nagulat si Polong at inagaw ang katalogo mula sa mga kamay ng kanyang lolo. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang halamang gamot. Millennium Snow Lotus. Totoo ba ito? Siyempre totoo. Talagang napagmasdan ito bago ipinadala sa auction. Mawawala ang reputasyon ni House York kung peke ang halamang gamot. Kinumpirma ni Miracle Dr. Kang. Kailangan nating makuha ang damong ito. Ngunit, lolo, wala itong kinalaman sa pagpaparehistro bilang isang marangal na bahay. Binigyan ni Polong ang kanyang lolo ng naguguluhan na tingin. Hindi niya mahanap ang koneksyon sa pagitan ng dalawang magkahiwalay na pangyayari. Ang pag-alis ng mga peklat ay hindi maihahambing sa Peel of Life Extension at Toxic Cleansing, ngunit ang Golden Creation ay itinuturing pa rin na isang mahiwagang gamot. Sabi ni Miracle Dr. Kang. Hanggat ginagamit natin ito ng maayos, maaari itong magdulot ng malaking pakinabang sa ating bahay. Oh! Lolo, ang ibig mong sabihin ay magagamit natin ito sa PR. Sa wakas ay naunawaan ni Polong kung ano ang sinusubukang makuha ng kanyang lolo, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung paano nagkaroon ng mapagpasyang tungkulin ang Golden Creation. Hehe, Polong, napakabata mo pa, walang asawa, walang anak. Siyempre hindi mo makikilala ang sikreto sa loob. Nakangiting winuwagayway ni Miracle Dr. Kang ang kanyang kamay. Isipin mo ito, may mga babae at babae sa bawat bahay. Gusto nilang maging maganda at masisiyahan silang magbihis. Sa katunayan, maaaring hindi ito kapaki-pakinabang para sa mga lalaki, ngunit itinuturing ito ng mga babae bilang isang panlunas sa lahat. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.